Hi! Inaantok na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ibabasahin po akong verse sa Bible. Ano po? Sa Acts chapter 20 verse 9. Baka po kasi meron ng inaantok. Sir, gamit ka ng mic. Hindi marinig. Sabi po dito sa verse 29 ng Acts, at may nakaupo sa durong awan. May nakaupo ba sa durong awan? Wala naman. Walang durungawan. Sa isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibasay natutulog ay nahulog mula sa ikatlong grado at siya'y binuhat na patay. May natok na po. Kung kayong mag-alala, pag nahulog kayo, may bubuhat sa inyo. Hero lang. So, pinapamanahan ko lang po kayo kasi ang mga old preachers, kapag nangaral po ay 30 minutes and 4 hours. Baka po kayo magluto. Sir, i-detect ko. Hindi marinig sa akin. Naririnig ko dyan sa likod. Mahina. Kailangan ano. Mas gusto ko sumigaw. Mahina sa likod. So, ang ating pong teksto na ating pong pag-aaralan ngayon ay matagpuan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 10. Nakalimutan ko pong batiin ang mga nasa ibayong dagat. Magandang hapon po mga overseas workers. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikinig ng ating pong pangangaral. Ephesians 6:10. Sabi po diyan, be strong in the Lord and in the power of His might. It is a battle cry, no? A preparation for a battle. Kapag po noong unang panahon ay mayroong mga gera, siguro napanood po yung mga pelikula ng Spartan, no? Napanood niyo yung ibang mga pelikula pagdating sa mga digmaan. Maririnig niyo po doon, alalahanin ninyo ang inyong mga anak, alalahanin ninyo ang inyong mga ari-arian, ang inyong asawa. Huwag kayong papayag na tayo ay masakop ng ating kalaban. Kaya naman po ang mga sundalo, talagang buwis buhay. Dito po sa aklat ng Ephesians, from chapter 1 to chapter 6, ito po ay isang pagpapalaala kung anong meron tayo bilang mga Kristiyano. Tayo po ay pinili ng Diyos before the foundation of the world sa kaligtasan. Di pa man po tayo pinapanganak, di pa man tayo nakakagawa ng anumang mabuti, di pa man ginagawa ng Diyos ang sanglibutan, mayroon lang pinili ang Diyos sa kaligtasan. Niniwala po ba kayo doon? Basahin ko po sa Bible, baka hindi po kayo naniniwala. Ephesians 1:4. Dito kami sa atong ano nila doon. Bible. Ephesians 1:4. Ano sabi po doon? Hindi ko makita. Sabi po doon, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Having predestinated unto the adoption of children, not according to our works, but according to His good pleasure. Hindi po sa ating ginawa, hindi po sa ating kabutihan, hindi sa ating pagsisisi, hindi sa ating pagsimba, hindi sa ating mga mabubuting ginagawa sa simbahan, kung bakit tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan, ito'y ginawa ng Diyos dahil sa kanyang sariling kalooban. We don't deserve God's love. We don't deserve God's grace. But because of His love, tayo po ay pinili niya sa kaligtasan. Paano nangyari po sa iba? Inayaan ng Diyos yung mga pinili ko. Dahil sa katigasan sa kanilang mga ulo. Lahat po ng tao ay dapat parusahan ng Diyos sa dagatang apoy sa impyerno.
Pero dahil sa mabuting kalooban ng Diyos, meron pa rin siyang pinili para hindi mapahamak sa dagat-dagat ng ako. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Parang isang bilao, no? Tagalog, bilao, ano? Isang teklis na kamatis. Pumunta kayo sa talipapa, sa palengke, naghahanap kayo ng magandang kamatis. Pero nakita nyo sa ibabaw, may 2-3 piraso na mayroong bulok. Aalis na kayo doon, lilipat na kayo doon sa kabilang pwesto at maghahanap kayo ng purong walang dungis ng kahit anong sugat. Tayo po sa paningin ng Diyos, lahat ay bulok. Lahat tayo dapat nang itapon, pero may pinili pa rin ng Diyos para kanyang mapaglabangan at paglaanan ng kanyang buhay at pagmamahal. Then sabi dito sa chapter 2, no, sabi ko doon, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sin. Patay po tayo dahil sa ating kasalanan. Nakakausap niyo po bang patay? Kahit po sabihin niyo ang pangit mo, hindi gagalaw yan. Kahit pasabihin mo, bayaran mo yung utang sa akin, hindi gagalaw yan. Ganyan din po yung ating kalagayan sa harap ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay patay sa kanyang harapan. At dahil sa bagay na yan, wala tayong kakayahan, maintindihan, maunawaan ang kanyang mga salita. 2 Timothy 2:14. Kailangan mo ng assistant, eh? 2 Timothy 2:14. Para mag-read po tayo. Gamitin ko lang cellphone. 2 Timothy 2:14. Ito sabi ng Biblia. First Timothy ba yun? The natural man. 1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi ko makakita yung kanyang location, pero memorize ko po siya. Ang isang tao na natural, no? Pinanganak ni Eva at ni Adan, sinilang ng mga kasalanan, hindi po yan makakaintindi ng spiritual na bagay. It is foolishness unto him. But by the grace of God, naintindihan po natin because tayo po ay sinilang sa Espiritu. Kapag tayo ay nasa Espiritu na, may kakayahan na po tayong maintindihan ang mga spiritual na bagay. Kaya hindi po tayo nagdadamdam bakit hindi naiintindihan ng ibang tao ng Scripture. Bakit mayroong ibang tao na hindi napahalagan ng salita ng Diyos. Bakit may ibang tao na kapag kinausap mo pagdating sa Biblia nagagalit sa iyo. Hindi po tayo nagagalit po because we know, unless God has mercy on them, hindi nila papahalagahan ang salita ng Diyos. And then, binanggit po diyan yung ating pong pakikipagkaisa sa Israel. No, hindi po tayo Israelita, tayo ay binilang ng mga Israelita. Tayo po ay ginawang bayang banal ng Diyos, peculiar people. Tayo po ay ginawang holy priesthood. Tayo po ay ginawa niyang isang bayan na hindi naman niya bayan. And then, 4 and 5 ng Ephesians, tayo po ay tinuruan lumakad at ayon sa tamang pamumuhay. Ito po tinatawag natin yung practical living. No? Ginawa na po ng Diyos sa mga spiritual na bagay. Kaya nasabi sa Ephesians chapter 1, Blessed be the Lord who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Lahat po yan tinapos na ng Diyos. The quickening, no, the giving of the gifts para pakinabangan sa iglesia, binigay ng Diyos. Binigay ng Diyos ang mga pastor para gabayan ang kanyang mga tupa to walk a holy life. And then, nag-shift si Paul sa chapter 6 dahil alam niya
Tapos na, nagtagumpay na ang Panginoon Kristo sa cross ng Calvary. Nagtagumpay na ang Panginoon na tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Nagtagumpay na ang Panginoon sa kanyang plano dito sa lupa na sabi niya, I will save my people from their sins. Pero, iniwan po ng Panginoon ang gawain. Iniwan ng Panginoon ang church. Kaya nga sabi ng Biblia kay Pedro, and thou art Peter, upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Ay meron po tayong tinatawag na church link. Kami po ay nanggaling sa inyo. No? Kami po ay anak ng inyong church. At ang church nyo ay nakalink din sa isang iglesia na nanggaling din sa Panginoon. Kung i-trace natin yan backward, darating yan sa Israel. Hindi kagaya ng ibang reliyon mula sa Pilipinas papunta sa Israel. Baliktad po ano. That is not the true church of God. Kaya nga po, dahil alam ni Pablo, tapos na, alam ni Pablo na tayo nakikipagdigma sa mundong ito na ating ginagalawan, siya ay sumigaw. Magpakalakas kayo sa ating Panginoon sa Kristo at sa Kanyang kapangyarihan. Tatlong bagay ang sinabi ni Pablo. Be strong in the Lord. Yung salita kong be strong ay binanggit din ng 3 beses sa New Testament by the same author, si Paul. Yan po ay kanyang sinulat kung siya ay nasa kulungan. Sinabi niya po yan kay Timothy sa 2 Timothy 2:1. Sabi po doon, that thou, my son, be strong in the grace that is in the Lord. Bakit niya po sinabi yun? Dahil si Timothy ay nahihiya sapagkat si Pablo ay nasa kulungan. Nung kapanahonan po ng mga apostol, kapag ikaw ay kinulong, kapag ikaw ay nilatigo, ay hiniyak ng Diyos sa mga ito. Siya po ay kinulong, siya nilatigo, alang-alang sa pangaral ng Ebanghelyo. Tiniis niya ang hirap, hinarap niya ang mga panganib, maging sa kamatayan. Pinato siya ng ilang beses, hanggang sa akala ay siya patay na. Nakalaman silang gusto. Pero lahat ng bagay niya ay ginawa ni Pablo. Marahil, iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo kay Timothy, wag po akong ikahihiya. No? A prisoner of the Lord Jesus Christ. But instead, stir up the gift which is in you. No? The reason why Timothy was told to be strong is because he has something to do with it. He has to teach those people who shall be able to teach others also. Kaya kinakailangan niyan manatiling matatag, kinakailangan niyan manatiling malakas sa ating Panginoon. Dito sa book of Ephesians chapter 6, verse 10, nabanggit din ni Pablo, be strong. Bakit? Meron po tayong kalaban. No? Kaya nga binanggit din yung armor of God, helmet of salvation. No? Binanggit. Punta po tayo sa Ephesians para natin po makita ng mga yun. Ephesians chapter 1, verse 6-10. Ephesians 1. Ephesians 6:10, ito sabi ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood,
but against principalities and powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po yung dahilan kung bakit tayo ay pinagkakandang po. The call to be strong is a preparation for a battle. Alam niyo po ba yung mga PMA aspirants? Nagbabalak pa lamang silang mag-exam, nagtatatakbo na po yung mga yan. Nag-jogging, nagpapalakas ng katawan, niyahanda yung kaisipan, nag-read, para pagdating ng exam, sigurado na lang may pasa ang exam, patapos may pasa, nagkakaroon pa ng mga training, kinakailangan na lang sa training. Doon pa lamang sa reception, marami nang nanalagas dahil sa kakulangan ng kalakasan. Meron namang nakapasok, pero kulang sa mga mental ability. No? Hindi nila kinakayanan yung training, hindi nila kinakailangan yung emotional tawag dito, stress. Kaya first month, second month, nalalaga sila. Imagine nyo po, last year ang exam is about 22,000. Ang nakapasa is 2,000. Nung nag-screening na 350 lang ang kinuha. Doon sa 350 yung natira na lang kayo, 220. Sipin niyo po yun. Isang paghahanda sa isang digmaan. Paghahanda na kinakailangan mo ng lakas, no? Kinakailangan mo ng isip, kinakailangan mo ng pagtatiyaga. Isang paghahanda sa isang bagay na para lamang sa mundo. Pero ang ating pong paghahanda ay hindi para sa mundo ito. Ang paghahanda natin ito ay may kinalaman sa makalangit na bata. Mayroon tayong kalaban. Kaya nga sabi na sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks around seeking an individual. It is a reality. Hindi po katak-isip lamang yun. Pero tayo po ay namumuhay na parang tayo ay wala sa labanan. No? Tayo po ay namumuhay na parang wala tayong pakialam. Sa ating panahon ng yun, di ba? Blood control, kung ano-ano korupsyon, parang wala tayong pakialam. Nintay na lang natin walang mangyayari. Sa bagay, wala naman tayo magagawa. Hindi ba? Pero meron tayong pakialam dapat. Sa susunod, piliin na natin yung tama. Hindi ako nang mumuliti ko. Bilang paghahanda sa mabuting kinabukasan ng ating henerasyon. Pero yun ay panghanggang dito lamang. Pero yung ating paghahanda sa mga espiritual na bagay, ito po ay makalangit. May kinalaman po yung ating pamumuhay dito sa lupa. Kung ating po obserbahan ng mga kabataan ngayon, wala nang susunod, hindi sila, hindi tayo. Kapag isip pa lamang, anak, ano gusto mo kainin? Anak, ano gusto mong isuot? Anak, ano gusto mong sapatos? Lahat sila tinatanong natin. Kaya yung gusto nilang nasusunod, bandang huli, hindi na tayo sinusunod. Pero kung alam po natin ang scripture, kung alam po natin ang salita ng Diyos, kaya natin i-apply sa ating pamumuhay ang bagay niya. Alam niyo po yung salitang be strong, yan po may kinalaman sa ating mental ability, hindi yung physical. Ano kailangan ko? Hindi ko alam ko ba? Be strong. Wala po kasi ng pag-record dito. Sabi po dito, verse 24 ng Proverbs 5. Proverbs chapter 5, verse 5. Proverbs 4:5. Ito sabi ng Bible. 24 pala. Pero basahin na rin po natin, nariyan na rin. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Punta po tayo sa 24 verse 5.
Ito po sabi ng Bible, a wise man is strong. Yea, a man of knowledge increases his strength. So yung sinasabi po dito, be strong, ay hindi po ito physical. Ito po ay yung pagpapalakas ng ating kaisipan. Strengthening our mind. Kapag ang ating pong kaisipan ay saturated with the words of God, nadadagdagan ng ating kaalaman, and when we apply it in our lives, that becomes our wisdom. And then we become strong. Ang mga weak, emotionally na tao, ang same problema nagpapakamatay. No? Heartbroken, papakamatay. Na nag-fail sa exam, papakamatay. Nasabihan ng konting masakit, papakamatay. No? Mga weak pagdating sa emotion. Paano tayo magiging malakas? Paano po tayo magiging matatag sa mundo ito? Paano po natin malalabanan ang mga hindi natin gustong mangyari sa buhay natin sa mundo ito? Marami, kung isa-isay natin ang problema, di ba? Sa bahay na lang. Asawa, palay ang sigaw. Paano mo tatagalan yan? Asawa ka, laging lasing. Paano mo tatagalan yan? No? Believer ka, nag-asawa ka ng unbeliever. Hindi kayo magkasundo. Gusto mo pumunta sa church, ayaw kang payagan. Gusto niya mag-iwalay, gusto niya mag-shopping. Paano nakagalan mo? Gusto mo mabuhay ng mayroong kabanalan, ang gusto niya ay talayawan. When our minds is saturated with the words of God, and when we apply them in our life, we become wise and then we become strong. Kapag sinaisip po natin the book of Ephesians alone, Ephesians chapter 1, chapter 6, that will give us strength enough for us to survive the world. Ang sabi ng Bible, what does it profit a man if he shall gain the whole world but suffer from the loss of his soul? Meron ba tayong may papalit po doon? Pwede bang ipalitan ng asawa natin yung ating buhay na walang hanggan? Pwede bang palitan ng edukasyon yung ating buhay na walang hanggan? Pwede bang palitan ang ating karangyaan, ating kayamanan, ang buhay na walang hanggan? Wala nang papantay po diyan. Yung malaman natin na tayo mayroong buhay na walang hanggan, pwede na tayong mabuhay ng kahit wala ka naman. Kaya tayo nasasaktan kasi gusto natin kunin lahat. Alalahanin po natin tayo ay naglalakbay lamang sa mundo ito. Dumadaan lamang tayo sa mundo ito. Hindi natin pwede kunin lahat ang makita natin. Meron ng kwento sa ibon. Mahilig mangolekta ng mga magagandang mga koleksyon. Kung lumilipad siya, minakit na magandang bato. Uli niya yun, lilipat niya. Napunta na naman siya ng ibang lugar, nakita na naman niya, magandang bato yun naman ito. Lilipat niya. Bandang huli, hindi na siya makalipad. Kasi lahat ng makita niya, kung kinukuha niya, ayaw naman niyang iwan. Diba? Ang sarap ng buhay niya, palipad-lipad lang, tutukan ng ibon, tutukan ng tutukan. Pero masyado siyang nag-care sa mundo ito. Akin yan, maganda yan, akin yan. Kung atin po ilalagay sa buhay natin, kaya tayo nahihirapan kasi mas pinahalagahan natin ng mga bagay-bagay sa mundo ito ng mga material. Pinabaliwala natin yung mga spiritual na batang. At kung ating uunahin ang mga bagay-bagay ng Panginoon, magiging matatag may palawan. Mag-gera na kayo dyan, mag-gera kayo. Basta ako may kinakain, okay na sa ako. Diba? Kunin nyo na ang lahat ng kayamanan sa mundo. Basta kami payapan ng buhay, alam namin ang kasama ng Panginoon. Alam namin na kung kami mamamatay, kasama namin siya. Wala na akong pakiramdam. So to be strong
means to saturate our mind with the taste of God and apply it to our life. And this strength ay wala sa ating sarili. This strength is found in the Lord alone. Kaya sabi doon, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Not on your might, not on your possession, not on your position. No? Kahit ka pa presidente, kung wala ka namang kalakasan na nagmumula sa Panginoon, wala rin ko. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing. May magagawa pa tayo? Wala pa rin naman. Magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan, wala ang Panginoon. Ang nakakapagtaka, ang daming nangangaral. Kailangan mong gawin ito, gawin mo ito para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo nagawa, wala ka pang buhay na walang hanggan. Nanonood ako ng isang programa sa FB noon. Tinanong isang preacher, kapag po ba kayo ay mumatay sa langit na pupunta? Sabi ng preacher, hindi ko masasabi yan. Habang ako'y nagbubuhay, ay hindi ko masasabi. Kasi baka bukas magkasala ako. May point ka naman, di ba? Kaya lang ang mali, nakasalalay sa kanyang mabubuting gawa ang kanyang kaligtasan. Nakasalalay sa kanyang magagawa kung paano siya maliligtas. Hindi niya alam, tinapos na ng Panginoon ng kaligtasan. Kaya nga ang sakong Ebanghelyo, mabuting balita. It is finished. Teteles, paid yung ating kasalanan sa puso ng Calvary. Wala na tayong gagawin doon. Kinakailangan lang natin itong i-enjoy. Kung hindi natin paniniwalaan, hindi natin may enjoy ang kaligtasan. Patuloy natin, kahirapan natin sarili. Kaya, lalakiguhin natin ang lalakiguhin yung ating katawan. Tuwing mahal na araw. Ipapapatol mo yung tuwing mahal na araw. Lalakad ka ng palahit ng kaluhod doon sa altar. Dahil alam mo yung paraan para patawarin tayo ng Diyos ating kasalanan. Bibigay mo lahat mong ari-arian dahil alam mo na paraan para ito ay makapunta sa langit. Bilang tanong, tinanong ng teacher yung kanyang estudyante. Ano na tingin mo kapag ang aking kayamanan ibinigay ko sa mahihirap? Makakapunta na kaya ako sa langit? Ang sabi ng bata, Ma'am, kailangan mo munang mamatay. Ang mga di ba? Yung makakarating ko, ganun yung mamatay. So, tapos na po yung ating kaligtasan. Everything that we have comes from the Lord. May sabi ng Bible, anong meron ka na hindi mo tinanggap? Tapos ngayon, pagmamalaki natin, I am the captain of my soul. Yan ba, kabataan? Kaya ko na ito. Kaya ko ng sarili ko. No? Huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong mangaral ng mangaral. Paulit-ulit na lang, mga yan. Mga kabataan ganyan eh. So, bandang huli, buntis. Bandang huli na pariwara ang buhay. Because of pride. Ayaw makinig sa magulang. But when we know that our strength comes from the Lord, we will remain humble in the sight of God. Luluhod at luluhod tayo upang humingi ng tulong ng awa sa ating Diyos. Hindi natin kaya ang ating kalaban ng Diablo. Wala tayong, no mas tayo lang. Para tayo nakapaglaban ng boxing ng Pacquiao. Dito po natin nasama, pag ganyan-ganyan ka lang, naglag ka na sa paso. But when we rely on the strength of the Lord, makakaya po mo. Basahin ko po itong 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. Kaya niyo po pong makinig. Ito nga ito. 2 Timothy 4:10. Ito sabi niyo. Yun na po. Ang sabi sa Bible.
2 Timothy 4:10. Tagalog, sabi po dito. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Diba? Sa mga elders, hindi mo naman tayo ng papa natin elders. Diba? Tayo ba'y kanina na tinalikuran? Dimas tumalikod dahil minahal na sa libutan. Hindi mo na ba tayo ng ating mga members? Minahal na sa libutan? Be strong. Tuloy lang kumain. Move on. Ano? Ay po ba iniwan ang ating mga kabiyak na kapagmahal? Sobrang pagmamahal ay maraming minamahal? No? Nakitas kumari, minahal. Nakitas kumari, minahal. Ang pagmahal eh. No? Be strong. Hindi sila kawalan sa ating buhay. Bagkus, pinalaya tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo sa isang miserableng buhay kasama yung anti-leader natin sa buhay. Kaya kung titignan natin ang buhay ni Pablo, minsan may drama din. Iniwan ako ni Dimas. Nakakalungkot yun. Nasa kulungan ka, tapos iniwan ka. Naglilingkod ka sa Panginoon, iniwan ka nag-isa. Ang sabi pa dito, ilahalang sa liputan ito at napasa Thessalonicas, si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Dahil sa gawain, naghiwa-hiwalay din sila. No? Malungkot sa mga magkakaibigan, yung magkahiwa-hiwalay. Kaya nung sabi ko kayo, Dad, baka hindi mo makarating. Kami namatay sa pamilya na natin. Wow. Namatay yung akin sa Dasparin. Alam mo, Dad, hintay ko na rin yung ating Thanksgiving bago humingi sa Diyos. Minsan nakakalungkot ang buhay. Sabi ni Pablo, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Apa sabi dito? Shortcut natin. Verse 14, yan. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his work. Pag natin after sa buhay natin ito, nagbalos na ba tayo ng kapitbahay natin? Pinagmumura na po ba tayo ng ating kapitbahay dahil sa ating pananampalataya? Lumas pa rin na sa naranasan ng Pablo. Dahil sa kanyang pangangaral, siya ay binugbog. Kasi yung coppersmith, gumagawa ng rebulsor. Sabi niya, hindi yan Diyos. Binugbog siya. No? E sabi pa dito, verse 16, yan. At my first answer, no man stood with me. So, nung siya ay sumalang na sa mga investigasyon patungkol sa pananampalataya, nag-alisa ng kanyang mga kapwa mananampalataya. Siya na lang ang natira. Siya yung no? Maraming dumarating. Walang umalis. Sunod. Verse 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Ano man hirap maranasan natin sa mundo ito, persecution, no? Pag-iwan sa atin, pagpapabaya sa atin, we need to be strong. Hindi lahat ng tao ay nasa tabi natin habang panahon. Darating ang panahon ng hindi na tayo. Sino po mga senior citizen na? Ayan, marami tayo. Darating ang panahon, mag-iisa na lang tayo. Ang ating mga anak ay magtatrabaho kung saan-saan pupunta. Pero kailangan natin maging matapat. Kinakailangan natin ang kalakasan na tumula sa Panginoon para masurvive natin ang kalungkutan. We need to be strengthened from the Lord. Walang sino man na makapagpapalakas po sa atin maliban sa Panginoon.
Kapag tayo ay nag-iisa na, wala tayong malalapitan kung hindi siya. Kapag tayo iniwan ng ating mga mahal sa buhay, ating anak, wala tayong magagawa. Kami-kanila silang buhay. We have to adjust. Kailangan natin tayo mag-adjust. Kailangan natin unawain ang mga pangyayari sa ating buhay. Na hindi natin lahat hawak ang sa ating buhay. Pero kung tayo ay hindi magpapalakas, ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon, magiging malungkot ang buhay natin. Puro reklamo, puro paninisi, puro heartache, hanggang sa huling hininga ng buhay, mamamakaya na yung sama ng Diyos. We have to be strong. We have to be strong in the power and might of the Lord. Ito sabi doon sa Isaiah 9:6. Sabi doon, for us, a child is given. For us, a child is born. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father. Our God is mighty. Wala namang bagay na hindi kaya gawin ng ating Panginoon. Para isang mga ngaral ay tinawag ng Panginoon, napakahirap sumunod. Isipin niya paano mabubuhay ang aking pamilya. Paano ako magtatrabaho. Anong sasabihin ng mga magulang ko? Anong sasabihin ng mga kamag-anak ko? Tamad ako, ayaw ko magtrabaho, pinabayaan ko ang pamilya ko. Napakaraming balakid na itatanim ng Diablo sa utak natin. Meron akong kaibigang pastor. Sabi ng pastor, anak, kailan mo ba ako nire-respeto? Sabi ng bata, Papa, mayroon ka ng trabaho, i-respeto lang ka. Ang mga pastor ay tinawag ng Diyos para iwanan ng lahat at sumunod sa Panginoon. Pero mapipilitan kang unahin ang pangailangan ng pamilya sa ganung sitwasyon para lang matugunan ng kanilang pangailangan. Ang sabi ng Pablo, we are not called to serve people. Hindi kami tinawag ng Diyos para magpakain ng pamilya. Bagamat kinakailangan ng isang pastor na ipoprovide ng pangailangan ng kanyang pamilya, pero hindi mo pwede isagain. May tatlong anak ang college, nag-aaral lahat ng law. Anong trabaho ng pastor? Kung pwede. Sa Pilipinas, kontraktor, baka pwede. Hindi ba? Pero kung tayo pang karaniwang manggagawa, anong tatrabaho ka ng Monday to Friday? Saturday, Sunday, pa sa trabaho ito pa, overtime ka pa. Ano magagawa ng pastor sa ministry? Wala na. Dahil sa paghahabol ng pangailangan ng pamilya papabayaan ng ministry. Pero ang mga pastor, nilagay na nila yung kanyang puso sa Panginoon, hinayaan na nila ang Panginoon na gumawa sa kanyang buhay. Hindi nga, yung pastor, nayang pa rin yung trabaho. Pabenta-benta lang kami, ganyan-ganyan lang. Kuwi-kuwi, gano'n mo naman. Diba? Malaki yung church. Why? Kapag ang aming kalakasan ay wala sa pera, wala sa posisyon, ang aming kalakasan ay nasa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi po pwede magtrabaho ng prutas. Pwede sa akin, benta-benta lang. Kailangan ko itong sundin ang iyong mandato, may pangaral namin ang iyong sa'yo. At pag-bargain ako sa kanila. Sagutin ko lang ating mga panalangin. Hindi ko na iisipin ang trabaho. Isipin ko na lang ang gawain mo. Anong biyaya ng Panginoon? Meron akong anak na dentist. Breadwinner. Meron akong anak na PMA. Post-class. Meron akong anak na PMA. Saan ang ikukulit ko ng pera? It is by the grace of the Lord. OFW yung asawa ko.
Nung nag-resign, nung nag-forfeit ng kanyang boss, binigyan ng 500,000. So, ibigin nila ng pangangailangan nila, mag-forfeit ka na rin. Ano lang isusula? Hindi na, sasakyan. Mayroong kaparaanan ng Diyos na hindi natin alam paano mangyayari. Pero kung hindi natin pagkatiwalaan ng Diyos, ahabulin natin ang ahabulin ng mga pangarap natin sa buhay, hanggang mamalayan natin, palayo pala tayo ng palayo sa Panginoon. Pastor, panalangin mo ako. Nag-abroad po ako 2 taon. Pag ako nakaipon, ninegosyo ako, hindi na ako babalik. Lumipas ang 3 taon, lumipas ang 5 taon, nasa abroad pa rin. Nakalimutan ang gawain ng Panginoon. We must be strong in the Lord and in the power of His might. Yun yung patay kaya ng buhayin. Punta po tayo sa Romans chapter 8. Romans 8. Tapos tayo ng 20. Sabi ko ng Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 20, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Ano po yung glorified? Di pa man nangyayari, sinabi ng Panginoon, kung tayo mamamatay, hindi na tayo bagong katawan. That is the glorification of our body. Pero bago mangyari yan, pinili tayo, pinawalang sala tayo, tinakda tayo bilang para maging anak, pinawalang sala tayo, pinawag tayo. No? Kaya tapos-tapusan, sabi niya, what shall we then say to this thing? If God be for us, who can be against us? Kung nasa atin ang Panginoon, sino kalaban natin? Hindi pa po natin. He that spared not His own Son, but delivered Him us for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ano po yung bumabagabag sa ating issue? Ano yung gumugulo po sa atin? Ano yung nagbibigay sa atin ng stress? Ano yung mga alalahanin natin sa buhay natin? Lagi natin iniisip, mangyayari ba? Be strong in the Lord and in the power of His might. There is nothing impossible with our God. Yun ang sabi niya, binigay niya nga ng kanyang sarili sa cross na Kalbaryo. At kailangan mo 5 piso, hindi niya ibibigay. Yung Diyos ang makapangyarihan, bumaba dito sa lupa, ay upang ipakita sa atin dami na tayo mamahal. Tapos hindi natin pagkakatiwalaan. Mas pagtitiwalaan natin yung ating sarili. Mas titiwalaan natin yung ating makakaya. Mas pagtitiwalaan natin yung ating pera. Pero pagdating na may sakit na tayo, maisip natin, wala pa natin sa pera. Nung si Alexander the Great ay mamamatay na, sabi nga sa kanyang mga gagaya, apat ako'y mamamatay, ang gusto ko, ang magbubuhat sa aking taon, ay mga pinakamagagaling na manggagamot. At gusto ko yung aking taon ay mayroong buta sa 2 bibig. At ang aking kayamanan ay tatapon mo sa aking kurang. Sabi ng sundalo, bakit ganyan po ang gusto ninyo mangyari? Gusto kong ipaalam sa buong mundo na kahit ang pinakamagagaling na doktor ay hindi kayang pagalingin ang aking karamdaman.
Bakit pinagpuputas yung bibig? Gusto kong ipaalam sa kanila na kung ako'y mamamatay, wala akong nagadalang inuman. Ayun kayamanan ito. Gusto ko ipaalam na kahit kayamanan, walang magagawa. Wala na yung kwenta. Hindi ko magagalit. Anong pinagkakabalahan po natin sa mundo ito? Chasing our dreams. Nasa tiyan pa lang yung anak natin. Anak, ganito ang magiging kurso mo. Kaya naman si nanay, lahat na magagawa, trabaho ng trabaho. Hindi na kumakain, wala nang pahinga, para lang maabot ng pangarap ng anak. Yung anak naman, nag-aaral pa lang, meron na palang kinakasama. How's that? Di ba? Oh, young ladies, mga young men, alalahanin niyo ang hirap ng mga parents niyo. Alalahanin ninyo yung kanilang mga sakripisyo. Tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat kinakailangan lumakad tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Lumakad tayo ng mayroong kapalaran. Dahil kung hindi tayo, lalakad tayo sa nais ng Diyos sa buhay natin, we will always be a failure. We will never find the strength that we need if we are apart from God. Kaya sa umagang ito, nais ko po rin tanin ninyo sa ating mga kaisipan ang tatlong bagay nito. Be strong in the Lord and in the power of His might. Apart from that, wala tayong aasahan ginawang pagbuhay. Itumit po natin ang ating buhay. Maraming salamat po mga kapatid. Okay, so gutom na po, mga kapatid. Ito sakit ako eh, kaya ano na lang, konti na lang. So, i-respect po mga kapatid, no? So, tatlong bagay lang. Yung pinangarap na yung intervention ay about stewardship, no? About stewardship. At kay Marshall, ay about respect to the elders. At itong kay Elder Billy, ay about be strong in the Lord. So, ganun po tayo mga pagkakita ng makakatakak. Dahil taki ang kalaban sa harap, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Yun. Ano gagawin na lang natin? Tumingalak sa Panginoon. Wala kang magagawa. Talagang natapin ang kalaban eh. Sabi nga, di ba? Isang verse lang. Be sober. Sabi ni Peter. Sa 1 Peter 5. Be sober. Anong usod po? Anong usod po ng be sober? Be vigilant. Because the devil, our adversary, is like a roaring lion, looking. Anong ginagawa ng kalaban? Looking. Saan tumitingin? Looking. Ano yung looking? To someone who devour. Tumitingin siya kung sino yung mabibiktima. Yun. Sino kaya mabibiktima? Eh siyempre, yung mahina. Alam ka na mabibiktima yung malakas. Ang bibiktima niya, alam mo yung leon, kaya sinabi ni Peter, ang leon po, hindi niya binibiktima yung mabilis, malakas. Ang binibiktima niya yung palaging mahina at huling-huling. Kaya palakasin natin. At tatlo lang naman bagay. Palakasin natin ang ating spiritual. Anong bagay? Sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yan. Pansin ko yun eh. Yun, laki ng bahay ko nito eh. Galing pa kay Pastor Ronald. So, pagbabasa ng Biblia, nakakabasa pa kayo ng Biblia, kaya people, nagbabasa pa kayo ng Biblia. O binabasa niya, puro business ng girlfriend, boyfriend, binabasa ng mga kung sino-sino, pero yung Biblia, nababasa ba natin, mga kapatid? Basahin niyo, yung magpapalakas yan. Sabi na Biblia, maawag na rin ang basahin. O nananalangin, yung panalangin. Ano pa? Pagkatid ng fellowship, yan, lalakas po talaga tayo. Parang vitamina yan, nakakalunod pa ng 15 in 1 na vitamins. No? Pag gusto nyo order, please contact 15 in 1 na vitamins. So yun lang po ulit at announcement bago tayo nagtapos ay ipapalagay.
pag-pray natin ang Solana Primitive Baptist dahil naraharap po talaga sila sa matinding struggle. Yung Solana Primitive Baptist. Bakit ito matinding struggle? Yung kanilang bahay-sambahan ay nagiba. Yun, mabuti nga sa atin sa Primitive Baptist, hindi nagiba. Eh, yung sa kailan, nagiba po na pinutulong isang tao doon, yung malaking puno, bumagsak po sa mismong gitna ng bahay-sambahan, wasak na wasak po talaga. Ang biyaya po doon ay nagpatayo rin silang bago. At kagandahan nun, ginagamit po ang Primitive Baptist para tayo po ay makatulog doon sa pagpapatayo. Kahit konti, no? Sino po ba ang matutulungan? Sabi nga, natutulungan natin ang iba, bakit po natin kasambahay? So, pangalawa, isang rin natin ang ating elder, Protilangan Primitive Baptist, dahil napaplano na rin po silang magpatayo ng bahay-sambahan. Nagsa-challenge po kasi sa atin eh. Alam mo niya sa atin, hindi naman biglang ganun lang yung bahay-sambahan natin. Nagsimula kami na tumutulong ang bubong. Hindi ko talaga bigla yan. In 20 years, marami po talagang struggle, marami pong karanasan, marami problema ang tinarap. Mismo, personal po. Ang dami pong struggle. Ang dami mga dalahin na dinala ko. Pero sa biyaya ko ng Diyos, hindi sa kalakasan ko, hindi sa talino ko, kundi sa biyaya at tulong niya, narating po natin na 20 years. Di ba? At salamat po sa hindi nang-iwan. Sa mga nang-iwan, patawarin kayo ng Diyos, hindi nyo nalalaman ang kanyang ginagawa. Ang dami pong nang-iwan sa Primitive Baptist Cavite. Ganun din sa South Metro, di ba? Pero sa Primitive Baptist Cavite, 80 baptized na po kami. Pero ilan na po mga kayo? Nasa 60 na po kami. Yung iba hindi pa baptized. Pero po rin ang Diyos. May nadadagdag, may nababawas. Anong gusto nyo nga pa rin? Ibawas kayo, idagdag. Doon. Kung gusto nyo ibawas, magpakamong kayo, magpakakagnan. At bukas na bukas, aalisin kayo ng Panginoon. Pero kung gusto nyo manatili hanggang pagdating ng Panginoon, na naglilingkod tayo, magkasama tayo, sa hirap at ginawa, magpakatatag tayo sa Panginoon. Kung ano man yung mga problema nyo, problema lang yan. Hindi ka nag-iisa. May problema din ako. May problema na tayo. At kaya, huwag mo isipin, ikaw na may problema. Yun. Problema lang yan. Anong sabi ng Panginoon? 1 Peter 5:8, casting all your cares upon Him, and He careth for you. Ano daw ang gagawin sa problema natin? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Ay kung saan hindi kakatiwala eh. Bisa sa kabi ko, alam mo, may problema ako eh. Parehas pala tayo. Ayun, gagawin natin. Magpamatay na lang tayo. Samantalang sinabi na ng Diyos, ipagkatiwala sa Diyos. Kasi kapag pinakatiwala natin sa tao, walang magagawang tao. Parehas din tayo. Tayo po ay wala. Siya ay wala. Pareho tayong wala. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. Paano tayo nagkaroon? Sa biyaya ko na Diyos. Yung mayayaman ngayon, sabi ng Panginoon, maging mayaman kayo sa pamimigay. Kaya huwag kayong maramot, mga mayaman. Kung meron kayo, magbigay. Kaya ngayon tayo, pupunta tayo sa Thanksgiving, offering. Ganun lang pa, ang tulo lang. So tayo po tayo at dapat tayo sa Thanksgiving offering. Yung gustong magbigay, ganun pong sobre. Kung ayaw yung mag-sobre, ilagdag niyo po kung ano yung kakayanan ninyo. So, depende po, paano madukot. Nawa ba? Bago kayo pumunta, mayroon na pumunta na kanaan. Hindi yung hinahanap pa nyo yung ang nadukot nyo, sabihin po, nakadudukot nyo. Okay, so tayo po yung mag-pray. At tayo po yung manalangin sa pagbibigayan. Salamat po Diyos sa mga ganito sa inyong mabutingan sa inyong biyaya. Salamat po Diyos sa bawat isa sa amin at sa aming pagbibigayan. Tayo po magpala. Nawa po ko yung matagulong sa iglesia at matulong din po sa mga local churches na aming tinutulungan tulong. Salamat din po Diyos sa mga naglalapits na nagbigay po sa amin ng encouragement. Salamat po Lord at sa aming pagbibigayan tayo po magpala sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So habang tayo po rin nagbibigayan, tayo po tumawid mga kapatid. So, isa po natin ang ating mga lendaryo dito po sa ulitin po natin yung life eternal. Para mahiligkan tayo. Life eternal, page 13. Habang nagbibigayan po tayo. Ayun ang mga para sa mabay. Life eternal po. So, amin po tayo.
Habang kayo napiligayan, yung buong ano na po, Thanksgiving po, kung ano kaya po. Ay, ayun, so, nandiyan na po kayo, mga kapatid. Page 13. Ay, lahat po tayo. Ay, I cannot praise God's like only I cannot praise like the great apostle Paul. But I know I love my Lord for all His favors. For He died for me to save me from the cold. Let me feel my Savior near when I am dying. Let me feel His precious arms around me tight. While I'm crossing Jordan's stream, there be no sighing. For on that shore, my blessed Lord will be the God. Number 2. I love to hear the gospel preached while we ride living. I need to feel upon the mountain top so high. While every far the old say that is deceiving. Then I fear the time to come for me to die. There be shouting on the hills, all shining glory. When I leave this world of sin and godless strife, I will be with Christ my Lord to tell the story of His deed to me for my eternal life. I'm waiting now that I can climb up Zion's mountain. I'm listening now to hear the final trumpet sound. I see my Lord, I sing His praise and clouds of glory. So take me home to the place where peace abounds. There'll be joy in every heart that goes to meet Him. There'll be peace in our songs of praise and love. Then we'll take us to the ground where we shall see Him. Oh, give His sign that we might dwell with Him above. Okay po, so purihin po ang Diyos sa magandang awitin mo. Life eternal, no? Yung buhay natin dito sa mundo ay temporary lang po. So, kaya nga, ang pagpilihan po natin ay yung buhay spiritual po natin. Sabi po ng Colossus 3 ay ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makaluwa. So, ating pagtatapos mga kapatid, so, ina po natin ay bago tayo mag closing prayer,
Pagka-closing prayer natin ay pwede tayong magpapicture, no? Unang magpapicture po ay mga elders, pangalawa ay mga kababaihan, at susundan lahat ang lalaki na sakot. Para mayroon tayong minsan lang ay remembrance, no? Sabi nga na Elder Melvin, hindi natin alam kung makikita-kita pa tayo bukas. Sabi nga ng Matthew 6:34, hindi natin alam ang ilalabas ng araw ng bukas. Ang pinakahamalaga ay yung araw ngayon. Kaya titigan ninyo ako mga kapatid ngayon. Kung ano yung itsura ko. After ng 1 year, makikita niyo kung ano pa, ako pa rin ito. Sigurado, magbabago na. Kasi senior citizen na po ako. So yun po, at bago tayo kumain, i-advise ko lang po na yun, bago tayo magmadali at tayo pagkain. No? Yung kukunin lang po natin, yung kayang kainin. At ayaw na ayaw po na may natitira kahit isang butir na bigas o kanin. Bawal po sa amin yun. Bawal lang may matira sa lagayan. Kaya kapag may nakita po, hindi na kayo makakaulit. Hindi totoo yun. Tayo po ay Kristiyano, tapos kukuha ka, hindi mo uubusin. Huwag natin dayahin yung mga unbeliever. Kukuha lang tayo ng kaya natin, pwede namang bumalik. Okay ho ba yan mga kapatid? Na kukuha niyo yung kaya lang at walang matitira sa pinggan. Pag may nakita po ako, makikot-ikot po ako mamaya. Doon, uubusin nyo. Pag hindi nyo ubos, hindi na kayo makakaulit. Doon lang, matalabing pagbabantayan, no? Okay po, so tayo mag-try mga palit. Para po tayo po ay tumako na po sa ating lunch fellowship. After lunch fellowship po, ay magkakaroon po ng Young People's Fellowship. Yan po ng young. Hindi lang young in age, young in face. So kasama na po ko doon. So yung mga young people ay ipipikunin po ni Elder Gilvin at ni Brother Rian. Kahit 30 minutes of grad o 1 hour bago dumako tayo sa panliligo. At yung iba naman, makapag-fellowship, magkwentuhan kayo, magkabustahan. Yung mga dati magkasama, huwag naman kayo na lang nakikwentuhan. Maghanap po kayo nakakwentuhan na hindi nyo dating kasama. Tapos brother, kayo na, kakabustahan. Kayo na nga 24 hours sa magkasama sa bahay, kayo pa rin nakakabustahan. So mamaya, after ng lunch fellowship, maghanap po kayo ng ka-fellowship. Ito yung mga young people, nagugrupo-grupo sila para intervention. Sila po yung mga gabay sa young people. Kasi mga young people po yung mga nila. Mga young people po yung mga nila. So kaya silang inatasan ko dapat po yung young people. So yung mga young people mamaya, kaya yung mga young people ng Muntinlupa, maganda, gagawin natin after 1:30. Para sabi nga natin, ayaw natin mag-asawa ng unbeliever. Hindi man tayo ng fellowship sa isa't isa. Kaya pinita na lang magharap ng unbeliever. Yun, so okay po, mag-pray po tayo. Salamat po Lord sa umaga nito, sa iyong mabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa mga elders na nabigay po ng mensahe. Nawa po ay lalong pagpaparang at pagkaroon po sa kanda ng mga dalayang problema na kinakaharap na ito po ang mga takpo sa kanda. Sa pangkailangan physical, financial, at higit sa kalabong spiritual sa pagkakaroon namin bilang mga pastor, mga elders, kailangan namin ang wisdom, knowledge na nagagaling lamang sa iyo. Salamat din po Diyos sa mga narito, sa mga kandoy, sa Google Meet, na ngayon po narito sa face-to-face, nawa ang salitang aming narinig, tutuloy po sa aming mga puso, sa aming isip, at ma-apply din naman po namin sa aming mga araw-araw na buhay. Salamat din po Diyos sa mga nagkahanda ng kaloob ng mga pagkain sa mga kapatiran na handang tumulong at isa anong pong aming pinag-usapan. Nawa lalo pong bless ang gawain mo dito sa Trinity Baptist Cavite. Nawa marami pa pong kami kaluluwa para upang nawawala ang akay namin upang makisa sa aming paglilingkod tuloy. Salamat din po Diyos at huwag pangalaman po ang aming gawain mula lunch fellowship. Iblis po ang aming pagkainan, aming pagsalasaluhan, magsiping kalakasan ng aming physical na katawan. At sa pagkatapos po ng lunch fellowship, ang aming mga magagawin, ang Young People's Fellowship, ang mga kamustahan, ang bawat kapatiran, nawa kayo po ang pagpala na magamit namin ang oras na ito upang maitaas ang dakilang upang nagalulo. Salamat po Diyos at halahat kayo sa inyo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So picture taking muna tayo at pinatawanan po natin yung tatlong elder.
tayo, tayo muna. Para sa mga nakajoin, God bless po. Showcasing na po kami. Dito muna tayo, mga elders. Kami naman. Okay, lahat na po lang lalaki. Lalaki, lahat na lalaki. Kayo na po, para mabilis. Kinis na lalaki po, kayo lang ng lalaki. Dito po sa ulan. Dito, dito tayo. Lahat ng lalaki po, walang matitira. Lahat ng lalaki, ha? Lahat ng lalaki dito, dito, lalaki naman. Dito lang po, lahat ng lalaki. Lalaki kayo, ba? Kaya dito lang po dito. Lahat ng lalaki. Pwede. Yan. Lalaki kahit Sabi pala talaki, hindi ka natuloy yun. Lalaki pa rin. Marami kami ngayon. Akala nyo, wala mo akong mga lalaki. Sige, sabi talaki. Malawak pa. Malawak pa, malawak pa. One, two, three. Pwede na kumuha ng puto. Are you sure? Pagalitan ako ng area. Sama na ang mga babae. Para isama na lang tayo. Lahat ng babae, sama na po. Yan ako yung sulat. Para isama na tayo. Para kalitan. Yan, pinagsa na po. Yung mga ultimo po na lang ang mga kapatid. Yung isa na. Yan. Baka sigurado natin. Para mamaya, gutom na tayo. Yung mga lalaki dito po tayo sa taas, mayaan natin ang mga babae sa baba. Kasi sabi ko, may isang pit. Yung mga bata. Mga bata, upo na, upo. Upo na yung mga bata, upo. Yan. Yan. Okay, posisyon na, para sa tabi. Grabe yan. Kinatawag ni... Yung ano, yun, okay. Pick up lang, kumaya. 3, 2. Isa pa po isa pa. Ayan, 3, 2, 1. Inaaral ni Wait lang po, wait lang. Yan. Smile.
Okay po. So, yung kakain, unahin muna natin yung mga senior citizen. Pita-pita lang. Senior citizen muna. Pili kayo ng mga putas. Iwasan ko yung matataba. Pila muna, yung senior citizen. Pila muna. Yung mga kapatid sa akin, nanay mo na. Ayun po, unahin mo natin yung senior citizen. Balik pa rin sa puwan, ang nakapuna po rin ito. Malamig. Unahin natin yung mga senior para hindi magulo. Pag nakapuna po yung mga senior, pasunod naman. Coach. Mga senior po muna, paunahin po natin mga senior natin ha. Ano po na kayo ulit ng pwesto niyo, pwede mo na kayo sa upuan. Hindi po tayo mag-uubusan na kakainin. Paunahin natin ang ating mga senior para hindi sila maisip yan sa pagkuha. Sunod yung ating mga ladies. Okay? After ng mga senior natin, yung mga ladies naman. Yung mga linal po na hawak ninyo, ilagay na po dito sa unahan para hindi po nakahanap yan sa table. Ilagay na po dito sa unahan yung mga linal. Pagtapos sa mga senior, yung mga ladies naman natin, ating mga sister. Sunod, yung mga lalaki na, lahat ng natira, kunin nyo na. Siguraduhin nyo uubusin na baka ng lalaki ha. Sigurado, ubusin nyo ha. Hindi natin pwedeng kalahin ng mga kalalakihan, baka walang matira eh. Kasi malalakas. Senior muna, senior. Kasi malalakas. Sunod yung mga sisters natin.